Action by PH. So, yan po. Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, meron na naman po tayong mga bagong pag-uusapan. Ito po yung nakaraang plenary session dyan po sa ating Senado. So, ito po yung patungkol kina Risa Ontiveros na nabitag sa pain ni Senador Marcoleta, di ba? Napain siya. Yun. Ito naman si Senator Marcoleta, tinatawanan lang siya. Hindi nila alam na lahat po na sinasabi nila, alam na ni Senador Marcoleta kung anong ibig sabihin bago pa lang yan. So, ayan, patutungkalan po natin at panunuorin kung ano ang kanyang sasabihin dito sa ating programa na tatalakayin nila ni Senjen at Canelson. So, dito sa Sagana yung mamamayan at kasama ang ating dating Congressman Marcoleta na ngayon ay senador. Asin senador na siya, pero asin na neophyte or freshman. Yan nga sabi ni sino po yun, yung newscaster na si Karen Davila, di ba? Sabi ay freshman. Tinanong si SP Escudero, tinanong niya bakit siya ang naging Blue Ribbon Committee. Yan, dahil siya ay freshman pa lang. So ngayon po, yun, wala na po tayo doon. Importante kasi alam nila ang kalidad ng mga abogado, no? So siguro po si Karen, malaki po ang hinanakit kanya kay Senator Marcoleta. Kaya ganun po siguro katindi kung mag-question, di ba? Pero tagalin po na natin ang usapan yan. Ang importante kung paano nabitag si Senador Ontiveros ni Senador Marcoleta sa kanilang citation dito sa plenary sa nung ano po ito nung itong Martes o Wednesday yata yun o Martes, no? So panuorin po natin sabay-sabay po nating palakpakan o mag-comment. Kung gusto niyo po, pwede na rin po kayo mag-comment. At huwag niyo pong kalimutan mag-share, mag-like, yun po, at subscribe at po pinaka-importante. Sana po mag-subscribe kayo para updated po lagi tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Kahit di man kayo interesado, malay nyo, maging interesado rin kayo para sa ating mamamayan o bayan, di ba? So ito po, wag po kayong kukurap hanggang tapusin po natin to. Sa kabila ng ang sabi po ng Supreme Court, void ab initio, unconstitutional, at pagkatapos ay immediately executory process. Iyan po, immediately executory. Kaya ang punto namin ang punto ko po doon sa bagay na yun, sir, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taasang hukuman Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, in-archive ninyo. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Hindi ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa niyo usapin na yun. Parang nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin yung motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako na wala nga naman doon sa rules ng Senate. Yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan at lalong humaba. Meron pa gano'n. Ay, neophyte kayo, Sen. Dapat hindi nyo muna alam. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila. Baka gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako eh. Ayun! Kasi sa tuntunin, yung neophyte,
Nakatahimik lang. Palagi kang... Pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam niyo, natalakay na So, yung pala, nung binanggit ni sa citation ni Senador Risa, yun, na unanimously ang citation niya yung sa League of Nations niya. Hindi ko alam yun. Doon nung nakaraang Miyerkules sa Senado. No? Yan. So, ngayon pala, alam na pala ni Senador Marcoleta dahil tinatalakay din pala nila ito sa saganang mamamayan. So, nangyari, parang gumawa lang si Senador Marcoleta ng sinasabi niyang silo o balisasa. Ibig sabihin na inumang niya lang sa Senado. Ito sinasabi nating neophyte, ang sobrang galing. Neophyte pa lang, pero siya na ang lumaban mismo sa Senado at katandem niyang si Senador APC, no, si Alan Peter Cayetano, na sila yan ang tinatawag na lang dynamic duo sa Senado. So pag ganyan mga senador, medyo nakakampante tayo mga Pilipino, no? So ito po, no, panoorin po natin kung paano niya na umang yung balisasan sinasabi ni Senador. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sa'yo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin na Nung ilatag ko yun, Opo. hindi pumasok siya. O sige. Ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung Batadan. Ayan. Batadan. nakikinig Hindi, sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko Okay, nandun na. ngayon na nga po yun Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, ang pagpapasya na talagang wala ka na talagang kabuhay-buhay kung pag-uusapan, yung pag-asa mong ikaw ay magustuhan pa. Opo. Pero sabi kong ganyan, tinanggap niya Tinanggap niya pero nakiusap. Pwede ba naman baka naman ako kahit papaano makadalaw-dalaw pa rin. Tinanggap ko na Yun ang MR. Ayun. Hindi ko naman alam, may nagtatawanan pala sa Nasa likod ko. likod nyo pala yung apat O sa So, ayan po, no? Diyan po nagtatapos ang ating panunood sa ating mga host na si Sir Jen, si Canason at Senador Neophyte Marcoleta. So, yan po. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Pindutin lang po niyo ang ating logo channel sa ibaba ng ating video. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at sana po panoorin niyo po ang ating mga susunod na video. At maraming salamat. Shukran.